Kung Ginoo mao ang pagkaon sa atong talag, no? Wala siya nga importante din ang Word of God. So ako kaya ang panahon sa atong higog maong nga pastor. God bless sa Salaho. God bless, Pastor Salaho. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Sister Ellen. Let us all rise up. Tumayo na po tayo mga kapatid. At ito na po ang sandali na kung saan ibigay po natin ang ating undivided attention. Kaya po natin na humilos ang Espiritu ng Panginoon sa ating mga puso mga kapatid. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon, siya po ang nagbigay sa atin ng kalayaan. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, naroon po ang kalayaan. One more time, let us worship in the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, nandito po kami. Papakumbaba, Panginoon, sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa kanang aming Panginoon, wala po kaming magagawa. Kailangan po namin, Panginoon, ang iyong tulong sa bawat sandali. Kailangan po namin ang wisdom. Kailangan po namin ang karunungan na nagmumula sa inyo upang kami maging matagumpay sa aming paglilingkod. Samantalang kami naghihintay sa inyong nalalapit na pagparito. Pagpalain niyo po ang mga presente ng mga persona na ngayong araw, Panginoon, nagkakaisa po kami. Ngayon din naman ang mga kapatiran namin na hindi po posibleng nakarating at kung saan man sila naroroon, Panginoon. Sabot na namin ko po na iyong natinawa ang iyong mapagpalang kamay na sila po ay patuloy na ingatan at gabayan upang sa susunod na pagkakataon, sama-sama po kami, Yes, Panginoon. oh God. Nagpapay aming sambay Hallelujah. sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong panunguna. Salamat po sa revival. Salamat po sa katagumpay. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Ito'y aming gagamitin without reservation for your glory. In the name of Jesus, one more time, let us offer the offering unto the Lord our God. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Makaupo na po kayo mga kapatid. Hallelujah. And without further delay, we'd like to quote a scripture taken from the book of John. Brother, Matthew 6:33. Very common verse. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag kayong masiraan ng loob, mga kapatid. Amen. Na hindi pa dumarating ang ating hiningi at dinadalangin. Ang importante, mapasaya natin ang Panginoon. Amen. Dahil kung nasiyahan ang Panginoon sa ating buhay, walang kaduda-duda, ibibigay niya po ang nasa ng ating mga puso. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Tatapuan, unahin. Everybody say unahin. Unahin. Dapat una ang ating Panginoon. Amen? Amen. Punta po tayo mga kapatid sa arithmetic o mathematics. Ang mga mathematicians dyan. Multiple zeros gets no value if one is placed at the last. Everybody say amen. Amen. But putting one first gives value to multiple zero. Ang gusto ko pong ipaabot sa inyo mga kapatid, pagka numbers po ang pag-usapan, hindi po natin yan pwedeng mamaliin. Accurate yan. Tumpak pa yan. Tumpak talaga yan. Amen? Amen. Now, kapag ang one, inilagay po natin sa pinakadulo, kahit sabihin natin mga kapatid, na napakaraming zero yan. Kahit 1,000 zero. Pero, pag inilagay mo ang one sa dulo, walang halaga yan. Meron akong gustong i-drive out mga kapatid sa inyo. Tama? Paano mo? 1,000 zero. At trillion zeros, mga kapatid. Pero ang problema, napakaraming zero. Kahit ilan di pa yan,
Pero kapag ka ang 1, inilagay mo sa dulo, no value. Pero, pag ang 1, inilagay mo sa pinakauna, amen, magpasalamat kayo. Matuwa na tayo. Kapag si Pastor Sumanday ay nagkaroon ng siyam na zero, pagkatapos ang 1 ay nasa una. Alam niyo ba kung gaano ang halaga ng 1, tapos kaki ang sunod na zero ay siyam, magkano yun? 1 million. Ha? Hallelujah. Sa makatuwid, walang alinlangan, napakahalaga po. Pagka inilagay po natin ang 1 sa multiple zeros, pwede kang magbilang ng 1 million. Pwede kang magbilang ng 1 billion. Pwede kang magbilang ng trillion, quadrillion. Kung ano kaya gusto mong sabihin natin, may 10 trillion pa. Basta ilagay mo ang 1. Palagpagan natin ang Panginoon. Ay. Hallelujah. Praise God. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya gusto kong ipaabot sa inyong lahat mga kapatid, yung aking kinote na scripture sa Matthew 6:33 at 6:33, seek ye first the kingdom of God. Put God first. Everybody say amen. Amen. Kung paano mga kapatid ko, ang multiple zeros na karoon po ng halaga palibhasay, ang una, ang 1 ay inilagay sa pinakauna. Remember, man is zero. Everybody say, man is zero. Amen. Bakit ang hina natin? May kaya, nag-almusal ba kayo? Wala. Amen. Amen. Parang lamya. Amen! Amen! Talagang matagumpay mga kapatid, hindi mapapakaligan. Amen! Yes, God. Ang tao ay zero. Ang Diyos ay 1. Putting God last in your life makes your life no value. Hallelujah. On contrary, putting God first in our lives make our lives so valuable. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kapag mga kapatid ko, inuna natin ang ating sarili at inilagay natin sa huli ang Diyos. Pinag-uusapan natin puro kamatayan kanina. Wala kang pag-asa. Walang magandang kinabukasan. Naghihintay sa iyo. Kapag inunam ang sarili bago ang Diyos, ikaw na nabubuhay sa lupa, lalong kahabag-habag sa lahat ng mga tao. At sana hindi ka na lang ipinanggap. Kung nauna ang iyong sarili, huli na ang Diyos. No value. Pero ang good Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Diyos, mga kapatid ko, kapag inuna natin ang Diyos, hallelujah, alam po ba ninyo kung gaano kahalaga ang ating buhay, ang ating kaluluwa? Priceless. Priceless. Amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. So valuable. Hindi kayang bilhin ng anumang salapi, ng ginto, pilak ang kaluluwa ng tao. Kapag ka ang sentro ng buhay natin, kapag una ang Diyos sa buhay natin, ikaw mga kapatid ay lubhang napakalaga at ikaw ay matatawag sa harapan ng Panginoon na ikaw ang nilalang, ikaw ang obra maestra ng Diyos. Wow! Wala lang pinakamahalagang sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, kapag ka ang Diyos, mga kapatid, ang pangunahin ng iyong buhay, ikaw ang kanyang obra maestra. Amen. Amen.
And the Bible says in Matthew 16:26, "For what profited a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? For what shall a man give in exchange of his soul?" Gaano kahalaga ang buhay ng tao? Gaano kahalaga ang kaluluwa ng tao? Kapag ka ang Diyos mga kapatid, ang sentro ng ating buhay, siya ang una ng ating buhay, lubhang napakahalaga ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon na ang kamatayan ng kanyang mga anak, ang kamatayan ng matuwid, precious in the sight of God. Dahil mahalaga ka. Everybody say amen. Amen. Pero sa the same mga kapatid, kung ang Diyos for emergency use only, na alaala lang ang Diyos, kung ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, nasa malubhan ng karamdaman, hindi ka na makapraise the Lord, hindi ka na makaimik, doon mo na nare-realize, Diyos ko po. Hallelujah. Pero, tumawag ka man sa Diyos, alam mo na lahat ang mga requirements, alam mo na lahat kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Palibhasa ay nilimot mo, nagkaroon ka ng spiritual amnesia. Tama? Amnesia ba? Spiritual amnesia. Pero nasa bingit ka na ng kamatayan, mga kapatid, nawala ang iyong amnesia. Kailangan kita, Panginoon. Iligtas mo ako, Panginoon. Kung ililigtas mo ako ngayon, magtitirik ako ng gano'ng pinakandila. Kahit napunin ko ang altar ko ng kandila, please, iligtas mo lang ako. Salamat po tayo kung bibigyan ka pa ng pagkakataon. Pero, ang Diyos lamang mga kapatid ko, ang nakakaalam ko ang iyong kandila ay paubos na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Kaya Lord. alam niyo po mga kapatid, wala po akong pinakamuti. Meron akong iniisip na message. Pero puro patay ang naririnig ko kanina. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, si Satan, ang ginagawa ni Satan, bigyan ka ng takot sa kamatayan. Hallelujah. Ha? Pag narinig mo kasi kung ano, ay simba ko. Ay simba din. Hindi ko simba, simba din. Eh ba si bala, siling-sang iban. Unang-unahin lang, tingin mo karon, sunod ako. Ay di ba? Ang kamatayan, merong nilalagay silang tarpaulin. Una lang, sunod ko. Ganyan ang buhay mga kapatid. Yan ang realita. Pero ang aking mga kapatid, sabi ko, siya mang binigyan pa ako, Panginoon, ng pagkakataon. Ito ang naging moto ko sa buhay mga kapatid. Talagang mawawala tayo, talagang mamamatay tayo, pero ang Diyos lang ang nagtagda kung hanggang kaya natin tayo. Pero, sabi nga, it is appointed that a man wants to die, and after this, the judgment. Hindi natin mabalik ang katotohanan na yan. Nakatanda yan. Ang lahat ng mga Bible sabi, Amen. Kaya pagkakataon po natin mga kapatid, na mapagpintura po natin ng ating mahal na Panginoon, samtang hindi pa tayo pumipigil. Kaya binigyan po tayo ng allowance ng ating mahal na Panginoon dahil meron po siyang layunin sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ko sa ating mahal na Panginoon, Panginoon, ang ating moto ay ito. Palagi ko itong sinasabi mga kapatid. Sabi ko, Lord, kung mamatay na ako, tatlo lang ang kahilingan ko sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ewan ko kung may kahilingan na kayo bago mamatay, pero ako may tatlo na. Meron na akong tatlong hiniling sa Panginoon dahil sigurado tayo mamatay. Kaya, nawa, makakontribute din itong tatlong pinanghawakan kong kasabihan mga kapatid. Makakontribute din ito sa inyo. Number 1 na sinabi ko sa Panginoon, die useful. Die useful. Kung mawala man ang katawang ito, mamatay man si Pastor Dong,
kahilingan sa Panginoon, gamitin niya ako ng lubusan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Yan ang aking commitment sa Panginoon. Gamitin niyo po ako by all means for your glory. Magamit po tayo mga kapatid. Amen. Amen. Number 2, die respectful. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Iyon ang minimiti ng puso ko mga kapatid. Na kung mawala man sa mundo, hindi yung kanilang sasabihin, ay, naku, ang taong yan, ay, maraming sinasabi. Maraming sinasabi ang mga tao. Kapag nawala ng tao, di ba? Maraming mga pinagsasasabi. Pero ganun pa man, mga kapatid, kaya ang atin pong kahilingan sa Panginoon na kung mawala man, God respectful. Anong ibig sabihin? Kahit marami po akong failures, marami po akong shortcomings, marami po akong mga lapses sa buhay, mga kapatid, hindi ako nagmamatuwid, hindi po ako nagmamalaki o kaya mga kapatid nagmamalinis. Kahit marami akong lapses sa buhay, pero ang aking pinagpapasalamat sa ating Panginoon, binigyan niya pa rin akong pagkakataong makahinga. Binigyan niya pa rin akong mabuhay. Kaya ang buhay na nalalabi, buhay na pinagkaloob muli ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, kahit maraming failures, kahit maraming mga shortcomings, kahit maraming mga lapses, ang susi, mga kapatid, there is only one answer to defeat, and that is victory. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Kung si Thomas Edison, mga kapatid, 10,000 experiments, ngunit hindi po siya sumuko sa buhay. Kaya nung nagtagumpay siya, kaya masasabi, there is only one answer to defeat, and that is victory. Amen. Hallelujah! Woo! Paghinigyan tayo ng break, mga kapatid ko. Hallelujah! Ang sabi ko sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi ko nilingon-lingon kung ano yung aking mga nakaraan, ano yung aking mga pinagdaanan, ano yung mga nangyayari sa akin sa nakaraan. Mga kapatid ko, kaya napakalaga, meron tayong scriptures, meron tayong salita ng Diyos. Let the word of Christ dwell in your hearts richly. Bakit? Magagamit po natin yan. Katulad yan sa sinasabi ko, kung wala kang scripture, hindi ka mag-move on. Lingon ka ng lingon sa iyong mga weaknesses, sa iyong mga lapses, sa iyong mga failures, lingon ka ng lingon. Pero may scriptures ka, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikailarin ako'y ganap na o kaya naabot ko na. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Amen. Nilimot, sabi niya San Pablo, nilimot ko ika, ang kahapon, ang mga nakaraan, yesterday is gone forever. Hindi na magbabalik yan. Ngayon kung wala kang word of God, mga kapatid ko, papaano ka makamove on, papaano mo magawa yung tinatawag na best version of yourself. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya, Lord, salamat! May pag-asa! Dahil si Pastor Dom humihinga pa. Si Amen. Pastor Dom lalong lumalakas. Amen. Sabi ng iba, ay, akala ko si Benta pala. Sino na po? Mag-asawa ko na. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Sabi ni Sir Abs, alone but satisfied. Pero bumulong ang parang alone but seeking. Hallelujah. I can't live. Sabi ni Juan, sa Panginoon mismo nagsabi. Alam sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, it is good for a man Amen. to be alone. Right. Kaya mag-asawa pa si Pastor Blue. Hallelujah. Dahil hindi ako mabuhay na mag-isa. Talaga namang matipindi ako sa mga anak ko. Eh okay, kung malakas ako, kung mahina na.
Sino ang kumuha ng pampers ko? Sino mag-alaga sa akin? Kunting ano lang na. Ayaw ka! Tsura! Ano pa kaya? Anak? Parang ano ata, anak? Parang nakaguni ata ako. Baka sabihin mo ng anak mo, guni-guni mo lang yan. Kaya umiiwas para, linisan ka. Huwag ka namang guni-guni mo lang yan. Ang sakit. Pero, mabait naman yung mga anak ko. Thankful ako sa mga anak ko. I'm very proud of you, my daughters. Pero sinasabi ko na sa inyo ng harapan with confidence, mag-asawa pa ako. Amen! Praise God. Para yung mission po natin na unfinished to be accomplished, two is better than one. Bahala ka sa sarili. Okay na sa iyo. Mind your own business. Dahil nag-visit ko si Esther Iling kanina, iniba lang balo na wala ka nagpagka sa kabiligan. Anywhere you go, anytime you want, go ahead. No problems. Pero for me, it's a big problem. Kanya lang. Amen? Kung saan ka masaya, suportaranta ka. Hallelujah. Praise God. Amen. Kaya sabi ko sa ating mahal na Panginoon, die useful, die respectful, and lastly, die unforgettable. Amen. Paano maging die unforgettable? Mayroon kang legacy, may nagawa ka, may napatunayan ka. Salamat Panginoon. The battle is not yet over. Kaya mga kapatid, by God's grace, hindi man sa palalo ng mamayabang ako. Pero thank God, dahil ang Diyos mga kapatid, talagang naramdaman ko na may plano pa talaga siya sa akin. Meron pa siyang ipapagawa sa aking buhay mga kapatid. Kaya ang buhay na ito na itinagkaloob ng Panginoon mga kapatid, the fullest, ibibigay ko mga kapatid to God's glory para pagkato natin ang reminders mga kapatid sa bawat isa sa atin, remember, man is zero, God is one. Amen. Wala tayong magagawa mga kapatid. Diba sa John chapter 15, abide in me and I in you as a branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me, for without me, ye can do nothing. Yan ang mga kapatid. Wala po talaga tayong magagawa. Kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon, na kung paano ang isda mga kapatid ko, patuloy ko itong in-illustrate na kung saan ilabas mo, ilayo mo sa tubig, ilagay mo sa lupa, ang isda mamamatay. Yan ang realidad. Amen? Amen. Kapag ang halaman, mga kapatid ko, kunin mo sa lupa, ilagay mo mga kapatid sa semento, ang tendency niya mamamatay. Ano ang kahinatnan ng ating kaluluwa mga kapatid kung hihiwalay tayo sa Kanya? Amen. Sapagkat siya ang puno, tayo ang sanga. Amen. Amen. Kahit naalisin ang sanga, hindi po affected ang puno mga kapatid. The more, yan po ay lalo pang gaganda. Amen. Kaya mga kapatid, huwag natin hamunin ang Panginoon na kung wala tayo, walang magagawa ang Panginoon. No. Kahit na wala tayo, Diyos pa rin siya. Walang mawawala sa Kanya. Kahit ubusin, magunaw ang mundo, Diyos pa rin siya. Pero kung ang Diyos ang wala sa buhay natin, mga kapatid, because I don't know when he says, listen to this. The primary purpose, remember, the primary purpose of our time on earth is not about acquiring possessions, attaining status, achieving success, or even experiencing happiness. Life is all about love with God. Amen. Yes, we succeed in many areas of our life. But if we fail how to learn to love God and its true essence and the Bible, we will surely miss
the reason why we are created and the importance of our salvation. Amen. Hallelujah! Amen. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Wala tayong magagawa, mga kapatid ko. Dahil ang Diyos ang ating buhay, Siya ang ating hininga, Siya ang ating pag-asa, Siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Hindi po pwede mag-disconnected po tayo sa Kanya. Hallelujah! Ngayon, okay, mga kapatid ko, kahit na sabihin mo, ikaw ay nagsucceed, ikaw professional, ang laki ng sahod mo, at may mga properties ka, may mga lupa ka, may mga ari-arian ka, at kung ano-ano pang mga bagay dito sa mundo. Ngunit mga kapatid ko, kung ikaw ay piwalay sa Diyos, it is all nothing, it is all useless. Amen. Walang halaga ang lahat ng ito. Dahil sa totoo lang, ang lahat na nakikita natin sa mundong ibabaw, ito po ay pansamantala. Hindi ito mamamalagi pag namatay ang tao. Ang lahat ng pinaghirapan mo, ang lahat ng inaari-arian mo, ang lahat ng tinatangkilik, ang lahat ng property mo, ang lahat ng kayamanan mo, iiwan mo kahit isang kusing wala kang Amen. Amen. dahil ang katotohanan, sinabi ng salita ng Diyos, kung paano tayo dumating dito sa mundo na hubad-hubad, hubot-hubad, tiyak din po na babalik tayo na hubot-hubad na walang anumang madadala. Amen. Amen. Sabi ni, nung yung sabi ng pinakamatalinong tao sa mundo na si Haring Solomon, isang malungkot na pangyayari sa buhay ng tao na siya'y nag-sacrifice. Ginugol niya ang panahon. Ginugol niya ang buhay niya sa paghahanda para naman lang bukas makalawa magkaroon ng tinatawag na kaginhawaan ng buhay ang kanyang pamilya. Lahat-lahat na, mga kapatid, ang ganda ng kanyang pangarap. Pero sad to say, ang lahat ng kanyang pinundan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang mga sacrifices, hindi siya nakatikim. Hallelujah. Ang malungkot, mga kapatid, ang mga naiwan, away-away pa. Ang malungkot, mga kapatid, nagpapatayan pa. Ay, napakalungkot. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Mga kapatid, without God, we can do nothing. Praise God. Ang pinakapangunahing bagay pala sa mundo ito, mga kapatid ko. Yes, maganda naman, hindi naman natin namasama. At in fact, ay yung ating pananalangin, mga kapatid, walang humpay. Hindi nagbabago ang ating paninindigan na darating ang araw na God will bless us. Amen. Na tayong pagpapalain ng Panginoon. Hindi nagbago na paniniwala yan. Dahil yan po ang kalooban ng Panginoon na kung saan ang kanyang mga anak, ang kanyang lingkod ay pagpapalain. Nagaganap ang Diyos sa kasaganaan ng kanyang mga anak. Pero sa mga anak na nagdurusa, sa mga anak na pobre, sa mga anak na gihigaw, okay lang kung inuna ang Panginoon. Pero ano kaya kung inilagay nila sa huli? Mahirap na nga sa daga, inilagay pa sa huli ang Diyos. Lalong martir. Naghirap ka sa mundong ibabaw, maghihirap pa sa kabilang buhay. Napakahirap. Hallelujah. Double mother, double. Napakahirap. Mga kapatid, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Pagpagpagpag natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Hindi masama na meron kang degree, mayroon kang mga kapatid, achievements sa buhay. Wow! Ang galing. Ang sarap naman ang feelings, no? Pero kung minsan, mga kapatid, itong mga titulo, itong mga achievements ng tao, ito ang nagbubusog, ito ang nagtutulak sa kanila, palayo sa Diyos. Yes. Hallelujah. Na instead, unahin nila ang Panginoon kung inuunang laka lang sarili. Pero until such time, mga kapatid, ma-realize nila, vanity is all vanities. Walang kabuluhan sa walang kabuluhan. Dahil mamamatay rin pala tayo. Mabuti sana kung hindi tayo mamamatay. Amen? Amen. Hallelujah. Ang tao, mga kapatid, kumain! Uminom! Magpakaligaya! O tama naman.
Hallelujah! Ano yung gagawin ko? Sapagkat narami na akong mga tinatangkilik at pagkatapos ang aking mga bodega ay punong-puno na, napakarami na akong mga pag-aari at sasabihin ko sa aking kaluluwa, matuwa ka. Marami ka ng pag-aari sa loob ng maraming taon. Magpahingalay ka. Magpakasaya ka. Kumain, uminom ka. Magpakaligaya ka. May tinig mula sa langit. Ikaw, nangal, hindi mo ba alam na ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. Ngayon, ang lahat na pinaghirapan mo, ang lahat ng mga ari-arian mo, sa loob ika ng maraming taon ay mapapakalino kaya. Dahil wala kang isang kusing na madadala, hubot-hubad, dumating ka sa lupa, hubot-hubad, babalik ka sa akin. Ang tanong, kung tayo babalik sa ating Panginoon, at sa buhay na ito mga kapatid, nahiwalay tayo sa paglilingkod sa Diyos, ang Panginoon ay nasa huli, ikaw ang nasa una, zero ang tao. No value kapag ka ang tao mga kapatid, nauna ang kanyang sarili, hindi ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin siya pa. Hallelujah. Yan po ang malungkot na katotohanan. Kaya samantalang binigyan pa po tayo ng pagkakataon. This is a mind opener. We are called. Everybody say, we are called. Weak ako. Hallelujah. Mga kapatid, pangunahin, primary, yung sa buhay na ito, ang pinakamahalaga, malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Malaman natin kung paano natin mamahalin ang ating Panginoon. Dahil yan po ang purpose why God created you. Everybody say praise the Lord. Praise the At Lord. salamat mga kapatid sa ating Panginoon, kahit ilang piraso lamang tayo, ang resyo, ang itapat mga kapatid, kung pupunta tayo sa pagsamba sa Seventh-day Adventist, 1,000 na sila, tayo lang, mas masaya pa rin tayo uli sa Panginoon. Amen. Amen. Parang walang kalayaan, walang kaligayaan. Pero magpasalamat tayo mga kapatid. Wow! Layang-laya po tayo na mag-worship sa ating Panginoon. Ikaw na lang sa sarili mo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Alam mo po mga kapatid, bakit ganun tayo mag-worship? Ganun tayo mga kapatid magpuri sa ating mahal na Panginoon? Ha? Dahil alam po ba ninyo? Di ba may kasabihan na sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa? Paano po asahan mga kapatid na kumilos ang Espiritu ng Panginoon, kumilos ang presensya ng Panginoon na nakatunganga ka, Hallelujah. na wala kang ginagawa? Gumawa ka! Amen. At kaawaan ka ng Panginoon, iparamdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Kapag ka, yung strength mo, yung effort mo, ibinigay mo mga kapatid para purihin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Yung lakas mo mga kapatid, naala mo, nasa trabaho, bigay tudo, walang reservation. Pag sa trabaho, ang lakas mo, all out. Pagdating sa ating Panginoon, mga kapatid, tinitipid natin siya, may reservation tayo na para tayong mga nanonood sa entertainment or mga palabas mga kapatid, na nakadikwatro, para bagang wala tayong kabuhay-buhay mga kapatid, naghihintay lang tayo kung baga mapapasaya tayo. Pero mga kapatid ko, bilang mga anak ng Diyos, ito po ang aral sa atin, ito po ang reminder sa atin. Ang sabi ng Panginoon, draw nigh unto me, and I will draw nigh unto you. Dahil kung ang mga ito, hindi marunong magpuri sa akin, ang mga bato, o kita nyo mga kapatid, ang mga bato, ang mga walang buhay, ang mga walang buhay, ang magsisipagpuri sa akin. Kaya mga kapatid,
Hallelujah. Kung nais na ito, kaya huwag kayong huwag kayong mailan. Ha? Nasa tuwing nandito tayo, ang pinakamahalaga mga kapatid ko, hallelujah, hindi na tayo umasa sa pastor, hindi na tayo umasa kay brother, kay sister. Ikaw mismo mag-effort ka mga kapatid, kasi individual itong salvation eh. Individual kumikilos ang Panginoon mga kapatid. Huwag mong antayin si brother, si sister. Ano po, kapag ka na mindset na po natin, mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay ng aking lakas. Ginugugol ko ito sa mga gawain, sa ikang sarili at sa sanlibutan. How much more para sa iyong Panginoon? Hallelujah! Dagagdagan ko na, sasagalin ko ang aking, hallelujah, sa aking mga kapatid. Amen. Bahala na pagkatapos nito parang dantang gulay ako. Uhaw na uhaw ako mga kapatid. Bahala na. Dahil ang importante mga kapatid, mula sa damdamin ko, mula sa pag-iisip ko, ipinapakita ko sa aking mahal na Panginoon ang abot ng aking makakaya. Lord, ikaw na ang magpupuno sa aking kakulangan. Amen. Hallelujah! Praise God! Praise God! Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, ay almost conclude na. Purihin ang Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, wala tayong magagawa kung wala ang ating mahal. Amen. Ang ating kaligtasan, ang ating magandang kinabukasan, tanging nakasalalay sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Peter, sabi niya, iniwan na ikaw namin ang aming tahanan. Iniwan na namin ang aming pamilya. Ngayon, ano mapapala namin pag kami sumunod sa inyo? Sabi ng Panginoon. Wow! Hindi niya sinabi, naku, ang napapala doon, hindi kayo ng kundi. Pero sabi niya, makikinabang kayo ng 100-fold. 100%! Ang mawalan ng pamilya, magkaroon ng maraming pamilya. Ang mawalan ng magulang, magkaroon ng maraming mga magulang. Ang mawalan ng kapatid, magkaroon ng maraming kapatid. Hallelujah! Ganyan ka kapatid ko, mag-bless ang Panginoon. Kapag inunan natin siya, kapag sinamba natin siya, kapag siya ang sentro ng ating buhay, alam niya ang ating pangangailangan, alam niya ang desire ng ating puso, alam niya ang ating iniisip. Wala tayong maitatago mga kapatid. Kaya pagdating sa gawain ng Panginoon, ang kailangan lamang natin, ibigay mo. Amen. Minsan lang tayo kita-kita, linggo ng mga kapatid. Pagkatapos parang masakit pa tayo. Parang mayroon pa tayong pigsa na hindi tayo makagalaw. Amen. Para tayong wala ng butis na. Amen. Hallelujah. Pero pagdating sa bahay, oy, ano na? Kasabat sa inyo! Puri ka muna! Mga way, bakasan mo na. Ako rin, grabe, speaker of the house, sa simbahan. Dahil ang iniisip niya, naku sa balay, ano karoon ng among itig-ang? Huwag kong sundaan sa mundo. Gusto ko lang yung sa ulo, pamasahin na mumang. Ari na diri pamasahin iniisip. Ari na diri kung anong tig-ang mo. Hindi pala anay. Isa't sabi mo na lahat yan. Matikayanin mo na natin ba yun? Dahil panahon yan. Para sa Panginoon natin ito. Huwag muna tayo mag-isip sa ating sarili. Isipin natin kung paano natin makuha ang presensya Amen. ng ating Panginoon. Let us all rise. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, narinig niyo po ang mensahe. Siya ang puno at tayo ang mga sanga. Hallelujah! Kung gusto po natin mga kapatid na maging buhay na buhay sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, kailangan natin mga kapatid ko na siya po ang maging sentro ng ating buhay sa ating pagtatapos mga kapatid ko. Hallelujah! Huwag kang umalis na hindi mo na makipag-heart to heart ko sa ating mahal na Panginoon. Are you ready? Amen. Come on! Hallelujah! Huwag kang muna mag-isip sa iyong problema. Kung mayroong problema man, mga kapatid, nakanda ang altar na ito. Sabihin mo sa Panginoon, ikumpisal mo sa Panginoon. Sabihin mo ang lahat ng iyong kabigatan at iyong problema. Hindi na ang iyong iniisip na kung ano ba yung pastor, na tayo tapos na nabuli ako. Hindi! Kailangan mga kapatid, maramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon kung paano niya tayo inibig. Mahal mo ba ang Panginoon? Mga kapatid,
Gaya ng sabi ko, life is all about love with God. Unfair naman. Ang Panginoon ang nagmamahal. Pero tayo mga kapatid, kumbaga tayo mga kapatid, yung pagmamahal natin, napakababaw. Bakit? Hindi natin gantihan ng Panginoon. Kung binigyan niya tayo, ipinakita niya ang tunay at dalisay ng pagmamahal. Gawin natin mga kapatid, ipakita din natin ang Panginoon na mahal na mahal natin siya, na hindi tayo mabuhay kung hindi natin makausap ang Panginoon. Tayo na sa altar mga kapatid, kausapin na natin ang Panginoon. Individual, walang pakialam ang sino man. Dahil nakikinig ang Panginoon, pakinggan mo ang sinabi niya, kayong napapagal, nabibigatan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Wow! Siya lang mga kapatid ang makapagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan ng ating mga kanto. Sa ilang sandali, lumapit na kayo sa akin.